Ayan guys, sasakay na tayo sa light ferries from Ormoc to Cebu. Mas pinipili kong ganitong drama kasi pagdating sa Cebu, madaling araw. So you don't need to stay at hotel, lalo na hindi tayo mga mayaman. Shoutout na sa mga mayaman dyan. Para pagdating doon madaling araw, and then the whole day marami kang magagawa. And once again, walang signal pag sinulog ang Cebu. Tama bang grammar? Ang Cebu walang signal pag may sinulog. Okay, yun, tama rin. Yun mga shoutout. Before I forget, kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng PRO 5, and kay Engineer Mike Makaspag ng Catbalogan Water District, and kay District Engineer ng DPWH 2nd District Engineering Office, kay Engineer Gulmatico, and Attorney Alexander Bolok, and kay Konsehala Jim Gabo ng Catbalogan. And shoutout pala sa Sian Go, ayan, na FB page, i-follow nyo. And then kay Batang Waray. Ayan. So i-follow ninyo. Magpa-pop up na lang yan dyan sa inyo yung yung mga, kung may pop up man natin yung kanilang mga FB pages. Ano pang mga dapat kong pasalamatan? Wait lang. Yan, kay shoutout din pala kay Gary Pigzon, ang may-ari ng Garrett Catering Services ng Catbalogan. And sa Anictos Barbershop ng Catbalogan City na nasa Curry Avenue, corner San Bartolome Street ng Catbalogan City. Without them, this adventure ng Sinulog 2025 hindi to magiging successful kasi alam naman natin na mahirap ang transportation, gastos, and whatsoever. And after 5 years, ngayon lang din ako babalik ng Cebu. Kasi 2020 ang sinulog, nag-cover ako noon. Nag-pandemic, and then after pandemic din ako nakabalik ng Cebu. So after 5 years, ngayon lang din ako ulit babalik. Diba? Paulit-ulit na lang. Light Paris. Hindi nakaklaro. Ayan guys, nandito na tayo sa Cebu. Maayong buntag. Maayong buntag mga Cebuano. And sa tanang mga nagtanaw sa ako ang Facebook karon o sa akong YouTube, dagang salamat. And dumating kami dito guys, as in maaga pa. Ngayon lang ako nakita nito, the shuttle. To Cebu after 5 years. Ayan guys, sinakyan ko guys. Light ferries from Ormoc. And Cebu is my first love guys. Yung kung sino man ang nag-participate nung handog pamasko ko na hindi nakasagot. Yung unang pinanood ko na sine sa isang mall. Nagbigay pa ako nun ng tip or clue na outside Region 8 kasi nung time na yun wala pang mall ang Region 8. Dito yun guys sa Cebu. SM City Cebu. Kasi una akong nakapunta dito mga 1990s. True Lies yung pinanood ko. And bago ako napunta ng Manila, dito muna ako napunta sa Cebu. So this is the first time na
na malaking city na napuntahan ko before Manila. Nag-aral din ako dito. And ang laki na ng pinagbago nung time na nandito ako. Nung kapunta-punta dito. And hanggang ngayon, ang laki na ng pinagbago. Even nung 2020, kasi last na pumunta ko dito na Sinulog, that was 2020. So 5 years ago. Ang laki na ng pinagbago, 5 years guys ha. Guys, I will just give you tips, lalong-lalo na mga first timer dito sa Cebu. Lalo na mga taga Luzon. Yung para mag-enjoy kayo dito sa Cebu, kailangan you go with the flow, ha? Motor. Oo. Dali lang, nag-vlog pa ako. Ayan, naputol guys kasi merong ngayon ko lang din nalaman, meron din palang angkas dito sa Cebu. Bago rin siguro. Pero actually yung habal-habal, diyan nagsimula sa habal-habal guys eh. And then inadapt din ng Metro Manila, naging angkas. And then ngayon meron na ring angkas dito. Di ko alam kung matagal na to or baka lang feeling mayaman lang ako dati nandito pa ako. Hindi ko lang napapansin mga ganyan. So if you want to enjoy here in Cebu, yung go with the flow lang. Pag yung feeling siyempre alaman natin mga Tagalog, mga yan mga Animal! lams na. Ayaw nilang makinig ng mga ayaw nilang makinig ng makarinig ng Bisaya, ganon. Kasi para sa kanila, it feels like tsaka yung pakinggan yung lingwahe namin, ay tricycle, single, uncle, natatawa sila. Pero actually it's not, kasi yan ang salita talaga dito. And yun naman ang close talaga ng English na pronunciation eh. Kasi sa tunay naman talaga na English, hindi naman talaga yan single, it's single. Tricycle, uncle, yun talagang tamang pag-pronounce. So sa kanila, Tagalog, nakakatawa yun. And kahit ngayon na nagugulat ako na ang mga tao, kahit Bisaya, nagsasalita na rin at sayang, kaya I was surprised. Pero kung talagang you are English major and talagang you really know English enough, you will know how to pronounce it. Pero maliit na bagay lang yan guys. Ganito lang. Ang Cebuano kasi guys, hindi sila masyadong maarte. Wala silang arte and natural lang ang kanilang kilos, the way sila magsalita, natural lang. So if you want to enjoy, kailangan go with the flow lang, wag yung masyadong feeling magaling, feeling above the others. Akala mo, porket Tagalog ka, mababa ng mga Bisaya. So, ganun lang, mag-enjoy lang tayo dito sa Cebu. Ayan guys, it's already 5:25 in the morning. Pero guys, di talaga ako nakahanap ng lodging house. Tingnan lang natin mamaya kung anong magaganap. The same way kung anong nangyari sa akin noong 2020, wala rin ako natulugan, so I decided to go back to Ormoc. Buti na lang nakasakay ako pabalik ng Ormoc within the night. Pero I believe in my fighting spirit na makakaya to. Kasi another adventure na naman to. And again, yung sa tips ko para mag-enjoy tayo dito sa Cebu, as much as you can, kung gusto mo talaga mag-enjoy, if you can speak their language, marunong kang mag-Cebuano, much better, ma-appreciate ka nila. Kahit mag-trying hard Cebuano ka, ma-appreciate ka nila. Kasi it means you respect them, ang kanilang lingwahe, ang kanilang kultura. Kasi yung Cebuano guys, okay naman talaga sila. Mga kanilang expressious people. They are funny, kalog, hindi talaga sila maarte guys. Kung umarte man sila, natural lang, hindi yung trying hard na kahit wala ka ng churba bells, arte pa rin sa kanila dito. Walang arte, as in natural lang talaga na natural. Kung mayaman ka na maarte, it's okay kasi natural lang talaga, mayaman ka eh. Yung hindi pinipilit na maging maganda kahit hindi ka naman talaga maganda, natural lang. Iba ang ugali nila dito kaysa sa nakasanay na mga taga Luzon or Tagalog area. Hindi naman sa
sinisiraan kong mga Tagalog. It is just observation ko lang bilang taga Samar, bilang waray-waray. Kasi sa amin, we are not used to be maarte. Kung tsaka ka, tsaka ka. Kung maganda ka, yun yung maganda, di ba? You don't need to pretend to be someone else which is you are not. Charot. Siya nga pala guys, nandito ako sa Pier 1. Malapit lang kasi dito ang Santo Niño Church. Kaya mapapansin nyo, maraming mga tao dito na dumadaan. Kasi magsisimba sila and then bago magsinulog. So ito yun. Akala ko akong kinakawayan ni girl. Ayan. Pinatay ko muna yung isang video kasi may music. Baka makapirate na naman tayo. Ang dami ko kasing copyright. By the way guys, yung mga advertisements ko sa aking videos, either sa Facebook or sa YouTube, panoorin nyo rin guys para yumaman naman ako. Kahit isang linggong ano lang, kahit sa isang linggo yumaman ako kaagad, okay na yun. Nabasa ko sa kanilang post guys, simula ng 2 AM kanina, 3 hours ago, nung umpisa ng isara na yung mga traffic area, mga traffic na yung mga daanan, inumpisahan ng isara yung ibang mga daanan, na rota ng sinulog. Kasi somewhere here or whatsoever man yan, anywhere in the place, charot, nag-uumpisa ng mag-set up yung mga contingents na sasali sa sa sinulog. And this year 2025, I heard na meron daw mga international na mga na mga contingents. Hindi natin alam kung contingents o participants. Basta may magpa-participate na galing sa ibang bansa. Kasi hindi naman lahat na sumasali sa sinulog kasama sa competition. Ang iba, special participation lang. Kagaya nung kailan ba yun, way back 1990s, meron nung from Korea, mga sila, participant lang sila ng sinulog. They are not part of the competition. Di ba kuya? Good morning, happy sinulog. Viva Pit Senior. Ay, uy, kalami. Na, bumata na sila na, kunya pa na gabi na. Wala nang malaswing.